Lagot na, lagot na. Malilate na naman ang order na to. Buti na lang at hindi nasira ang cake. Young Master, itigil mo na ang pagde-deliver, umuwi ka na kasama ko. Para lang mapauwi ako, gagawin mo talaga ang lahat? Sumusunod lang po ako sa utos, patawarin niyo po ako, Young Master. Sabihin mo sa matanda, wala akong pakialam sa mga gulo sa bahay. Umalis na kayo, huwag niyo akong abalahin. Walang nangangahas na sumuway sa utos ng amo. Hindi ka po exempted, Young Master Sugod. Young Master, pasensya na po. Napakabagal nyo. Napakalambot ng mga suntok nyo. At ang tataba nyo pa. Ilang taon na ang lumipas, pero wala pa rin kayong pinagbago. Lalaban pa ba kayo? Young Master, alam ko na po ang pagkakamali ko, hindi ko na po uulitin. Young Master, may isa pa po akong sasabihin. Magsalita ka? Alam ko pong palihim ninyong tinutulungan ng asawa ninyong si Yang Qingxue, kaya nagpasya po akong mag-isa na dalhin ang taong ito rito. Ako ang gobernador ng Jiangqing na si Made Biao. Nagbibigay pugay kay Young Master Xiao. May kailangan ka? Young Master, nagpasya po ako sa sarili ko na sa kumpanya ng inyong asawa ay mag-invest ng 10 bilyong dolyar at magsasagawa po kami ng isang piging mamayang gabi. Pagkatapos ng gabing ito, sisikat na ang Yang Group. At hindi na po makakaramdam ng anumang pressure ang inyong asawa dahil sa pagkakaiba ng inyong katayuan. Bakit hindi niyo po gamitin ang pagkakataong ito para ipakilala ang tunay ninyong pagkatao? Young Master, Sige na nga. 5 taon na ang nakalipas. Panahon na para malaman niya ang tunay kong pagkatao. Umalis na muna kayo. Tatapusin ko lang ang huling delivery na to. Madebyaw, nandito po. ang piging mamayang gabi dapat ay maging napakagarbo. Kaming mga pamilyang Xiao ng Kyoto ay laging nagbabayad ng utang na loob. Opo. Young Master, sa wakas ay mapaglilingkuran na kita sa iyong tabi. Magandang araw po. Para sa huling 4 na numero na 1, 2, 5, 0. Iwan mo lang dyan? Hoy, sandali lang. Ikaw ba si Xiao Jingtian? Sino ka? Xiao Jingtian, gusto mo ba ng asawa? Xiao Jingtian, gusto mo ba ng asawa? Miss, nagkakamali yata kayo ng tao? Napakasama ng ugali mo, hindi ka ba natatakot na bigyan kita ng bad rating? Miss, rumespeto po kayo. May asawa na po ako. Dati iyon, pero ngayon ay wala na. Lile, hindi ba kayo lumabas ni Qingxue ngayon? Huwag ka ng maraming satsat, pumirma ka na lang. Anong ibig sabihin nito? Bakit kaming mga delivery rider ay ganito kababa ang pinag-aralan? Ang ibig kong sabihin, bakit niyo ako pinapapirma? Anong hindi mo maintindihan? Ikaw ay hiniwalayan na. Gustong makipagdiborsyo ni Qingxue sa akin? Tama na iyan, Xiao Jingtian. Huwag kang masyadong OA. Bilisan mo at pumirma ka na. Nasaan si Qingxue? Sa pakikipagdiborsyo sa isang basurang tulad mo, hindi na kailangang magpakita pa ni Qingxue. Ang kaibigan kong si Yang Qingxue, sa loob lang ng 5 taon, ay dinala ang Yang Group mula sa bingit ng pagkalugi patungo sa rurok ng tagumpay. Hangang-hanga sa kanya ang mahal na gobernador, habang ikaw isang kaawa-awang delivery rider ng pinag-aralan, walang kakayahan. Akang dumi na dinikitan ng magandang bulaklak, tingin mo ba ay may dahilan siya para manatili sa iyo? Bakit hindi siya makikipagdiborsyo sa iyo? Tabi, uuwi ako para hanapin si Qingxue. Wag na. Nandito na ako. Wow! Yang Qingshu, ang magandang boss ng Yang Group, 25 taong gulang pa lang, pero pasok na sa listahan ng pinakamayayamang babae sa Forbes. Ang asawa niya? Hindi naman siguro ang delivery rider na ito, di ba? Asawa ko, Lily kanina. Anong tinawag mo sa akin? Asawa ko, Ano ang tawag mo sa akin?
Hindi, asawa ko. 5 taon na tayong kasal. Anong itatawag mo sa akin? President Yang, Wala ka talagang pag-asa, hayaan na nga, magdidiborsyo na rin naman tayo. Kahit ano pa, hindi na kita kailangang makita pa. Ikaw na walang silbi. gusto mo ba talaga akong hiwalayan? Ang pagpapakasal sa'yo ay isang malaking pagkakamali. Ngayon, itutuwid ko na ang pagkakamaling iyon. May problema ba sa kumpanya? Sabihin mo sa akin, koneksyon, resources, o pera, kaya ko itong ayusin para sa iyo? Tama na. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ano naman ang kayang gawin ng isang mahirap na tulad mo? Paano mo aayusin yan? Pinagbibigyan kita dahil best friend ka ni Ching Xue. Hinahabaan ko ang pasensya ko sa'yo, kaya huwag ka nang sumobra. Bakit hindi ka ba sang-ayon? Kung ganoon, sasabihin ko sa'yo, ang Yang Group ay makakatanggap na mula sa gobernador ng 10 bilyong dolyar na puhunan. Pagkatapos ng dinner para sa investment mamayang gabi, si Ching Xue ay magiging isang top executive na sa Jiangcheng. Habang ikaw, isang mabahong delivery rider. Tingin mo ba bagay ka sa kanya? Ching Xue, ganoon din ba ang tingin mo? Dahil lang nakakuha ka ng 10 bilyong dolyar at may pera ka na, ay basta mo na lang ako itatapon? Walang kinalaman ng pera dito. Akala mo ba talaga, sa sarili mong kakayahan lang, ay mapapalago mo ang Yang Group sa kinalalagyan nito ngayon? Sinasabi ko sa iyo, kung wala ako, magbibigay ba ang gobernador ng Jiangcheng sa isang maliit na kumpanya ng 10 bilyong dolyar? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kapal ng mukha. Bakit siya nasa loob ng sasakyan mo? Magpapakilala lang ako. Ako si Gu Jian, ang panganay na anak ng pamilya Gu family, at kaklase ni Ching Xue noong kolehiyo. Young Master Gu, narinig mo naman siguro, ang walang silbing taong ito ay sinusubukang angkinin ang mga nagawa mo. Pasensya na sa kanya, Young Master Gu. Ang kontratang ito ay si Ma De Biao mismo ang nag-abot sa akin. Anong kinalaman ng lalaking ito na ang apelyido ay Gu? Ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar ay si Ma De Biao mismo ang nag-abot sa akin. Anong kinalaman nito sa lalaking nagngangalang Gu na iyan? Isa ka lang delivery rider, ang makapangyarihang tao sa likod ng gobernador, ay hindi mo pwedeng panggapang ikaw. Sa likod ng kagalang-galang na gobernador, may mas makapangyarihan pa? Hindi mo pa ba alam? Ang makapangyarihang taong iyon ay nanirahan ng tahimik sa Jiangcheng sa loob ng 5 taon at malapit na siyang bumalik para manahin ang negosyo ng pamilya. Inutusan din ng tatay ko ng gobernador na ihanda ang pigi ngayong gabi, kaya naman may alam ako tungkol dito. Talaga? Siyempre, sinabi rin ng gobernador na sa 5 taon ng taong iyon sa Jiangcheng, marami siyang natanggap na tulong mula sa ibang tao at ang kanilang kabutihan ay babayaran niya ng 10 beses. 10 beses na kabayaran? Sa mga nakalipas na taon, siguradong hindi ko sinasadyang matulungan ang makapangyarihang taong iyon, di ba? Excited na ako para mamayang gabi, makausap ko kaya siya ng personal. Oo naman. Hindi ka lang niya kakausapin ng personal, mapapahiya ka rin ng husto sa buong buhay mo. Walang kwentang tao, kinakausap ba kita? Bakit ka nakikialam dito? Yang Ching Xue, sigurado ka ba talaga na ikaw ay tagapagligtas ng taong iyon at hindi ka away? Xiao Jingtian, nasisiraan ka na ba ng bait? Si Ching Xue, sa mga nakalipas na taon sa Jiangcheng, ay ang pinakamahusay na bagong bituin sa negosyo. Ang lahat ng nasa mataas na lipunan ng Jiangcheng ay alam na siya ay napakabait at mahinhin, mapagbigay at maalaga. Paano siya magiging kaaway ng makapangyarihang taong iyon? Alam kong mahirap itong tanggapin para sa iyo, dahil naging mag-asawa rin tayo. May 20 milyong dolyar sa card na ito. Ituring mo itong pambayad ko sa iyo. Simula sa araw na ito, tapos na ang ugnayan nating dalawa. Kunin mo iyan, at maglaho ka na sa buhay ko. Yang Ching Xue, akala mo ba pera ang lulutas sa lahat ng problema? Oo. Kulang pa ba? Magsabi ka ng presyo. Ibibigay ko sa iyo hanggat kaya ko. Ibibigay sa akin? Sa tingin mo ba, ang pera, posisyon, at pagsali sa mataas na lipunan ay ganoon kahalaga? Hindi mo maiintindihan ang lawak ng mundo dahil makitid ang iyong pananaw. Sasabihin ko sa iyo, para sa akin, ang perang ito ay walang kwenta. Napakawalang hiya mong tao. Ang 20 milyong dolyar na ito ay sapat na para sa 10 buhay mo. Isang delivery rider lang. Nakuha mo pang magpanggap na mayaman? Ikaw, Naglakas loob ka bang saktan ako? Isang makitid ang isip na babae lang naman. Nasaktan na kita, anong magagawa mo? Ikaw, Mukhang mabilis kang nakahanap ng bagong malalapitan. miss, huwag kang magpapaloko sa walang kwentang delivery boy na ito. Isa lang siyang mahirap. Wala kang pakialam. Kung sino pa talaga ang mahirap, siya pa ang babaero. Dahil may bago ka na, pumirma ka na agad.
Sana ay hindi mo ito pagsisihan. Siyempre magsisisi ako. Magsisisi na hindi ko agad hiniwalayan ang isang tulad mong walang kwenta. Qingxue, tara na. Mr. Xiao, pakiusap, pakasalan mo ang aming binibini. Mr. Xiao, pakasalan mo po ang aming binibini. Nagkakamali ka ng taong kinakausap, hindi ko kilala ang inyong binibini. Mr. Xiao, iminumungkahi ko na alamin mo muna ang tunay na pagkatao ng aming binibini. Hindi na kailangan. Ang tanging kailangan kong gawin ngayon ay bawiin ang dangal na nawala sa akin sa loob ng 5 taon. Ang anak ng pamilyang murong sa Kyoto na si Binibini, hindi pa rin ba sapat para mabighani ka? Xiao Jingtian, ano ba talaga ang iyong pagkatao? Binibini, nahanap na ang taong nagligtas sa iyo 20 taon na ang nakalilipas. Nasaan siya? Nasa Jiangcheng. Nabanggit mo ba ako sa kanya? Opo, Anong sabi niya? sabi niya ay wala siyang interes. Hindi nga ako nagkamali sa lalaking napili ko. Interesante siya. Binibini, isa lang siyang delivery rider, Wala akong pakialam. pero 5,000 dolyar lang ang kinikita niya buwan-buwan. Wala akong pakialam. Binibini, kasal na siya dati. Dahil maliit ang kita niya, kakahiwalay lang sa kanya ng asawa niya. Ihanda ang eroplano. Maghanda ng mga regalo. Pupunta tayo sa Jiangcheng para mag-propose. Yunshi, ipaghanda mo ako ng isusuot na damit. Magtatanghal na. Kailangan ko nang pumunta sa piging. Sige po, young master. Nga pala, ang pinuno ng pamilyang Jiang Chenggu family ay handang ibigay ang kalahati ng kanilang ari-arian. Makita lang kayo. Gu family? Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Gu Jian, ang panganay na anak ng pamilyang Gu family, at kaklase ni Qingxue noong kolehiyo. Ayusin mo ang pagkikita namin ng Gu family sa gaganaping fundraising banquet ngayong gabi. Qingbo, ang mga dadalo sa pagtitipon na ito ay ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Jiangcheng, kaya dapat kang makipag-ugnayan sa kanila. Naku ate, napakagaling mo na. Bakit kailangan ko pang sumipsip sa mga matatandang iyan? Tama, Qingxue. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang bida ngayong araw? Hindi pa matatag ang pundasyon ng Yang Group, malayo pa tayo sa mga pinaka-impluensyadong pamilya. Tingnan nyo, nandyan ang mga pinuno ng pamilyang Huang, pamilyang Li, at ng pamilyang Ma. Napakalakas ng impluensya nila. Sila ang mga pinakamakapangyarihang tao sa buong lungsod. Ate, ano naman ang Jiangcheng Governor? Ang Jiangcheng Governor, siya ang namumuno at hari ng buong Jiangcheng. Tama na ang daldal, isasama kita para bumati sa 3 pinuno. President Huang, President Li, President Ma, salamat po sa pagdalo. Masyado kang magalang, President Yang. Nitong mga nakaraang taon, ang Yang Group, sa ilalim ng iyong pamumuno, ay mabilis na umunlad at baka malapit na kaming mapalitan. Nagbigay ang governor ng 10 bilyong dolyar sa iyo. Pati na ang makapangyarihang tao sa likod niya ay darating din ngayong gabi para suportahan ka. Talagang napakagaling mo, President Yang. May mas makapangyarihang tao pa sa likod ng governor? Anong klaseng tao kaya iyon? Tulungan mo kami sa hinaharap, President Yang. Nagbibiro po kayo, President Huang. Siya nga pala ang kapatid ko. Sana po ay matulungan niyo rin siya sa kanyang mga balak. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Hoy, Qingxue, bakit nandito ang walang kwentang taong iyan? Maiwan ko muna kayo, mga boss. May kailangan lang akong asikasuhin. Paano ka nakapasok dito? Paano ka nakapasok dito? Marangal at legal, naglakad lang ako papasok. Walang silbi. Wala akong pakialam kung anong maduming paraan ang ginamit mo para makapasok. Hindi ito lugar para sa iyo. Umalis ka na dito. Ang pangungulit mo ay hindi tatalab sa akin. Hiwalay na tayo, kaya sana itanggapin mo na ang katotohanan. Anong katotohanan ang dapat kong tanggapin? Ang pagiging mapagmataas mo o ang pagiging mukhang pera mo? Ikaw na walang silbi? Ang lakas ng loob mong lumaban? Di Hongmei, sasabihin ko sa iyo.
Simula ngayon, hindi na ako ang lalaking pwede mo lang utos-utusan. Dahil hiwalay na kayo, wag mo nang guluin ang aming si Ching Shue. Ang lakas ng loob mong pumasok sa ganitong lugar. Gusto mo bang maparusahan? Ikaw na hampas lupa. Siguro ay pumunta ka lang dito para makikain ng libre. Tama. Ang lalaking tulad mong walang kakayahan. Nang iwanan mo ang pamilyang Yang. Siguradong problema mo na pati ang pangkain mo, di ba? Xiao Jingtian, binabalaan kita. Espesyal ang okasyong ito ngayon. Huwag kang gumawa ng gulo. Narito na ang ginoong Sigu family. Young Master Gu, sa wakas ay dumating ka na rin. Dito sa napakagandang Yunding Tiangong Hotel, bakit tila mayroon amoy ng imburnal? Ay, pasensya na. Hindi kita napansin agad. Hindi ba't ikaw ang dating asawa ni Ching Shue? Matagal na tayong hindi nagkita. Dating asawa. Ha ha ha. Kaya pala ikaw ang si Young Master Gu na madalas ikwento sa akin ni Ching Shue. Maraming salamat sa iyo. Ikaw ang tunay na tagapagligtas ng aming pamilyang Yang. Hehe ma, sa totoo lang po, hindi na kailangang maging masyadong magalang. Si Young Master Gu ay magiging bahagi na rin ng ating pamilya. Hindi ba, Brother Gu? Ngayon ay alam mo na kung gaano kalayo ang agwat mo sa aming si Ching Shue. Isa siyang marangal na babae, habang ikaw naman ay isang hamak na uod lamang sa kanal. Napakalayo ng pagkakaiba ninyong dalawa. Sa pagitan ninyong dalawa, napakalayo ng agwat nyo. Totoo, napakalayo nga ng agwat namin. Mabuti naman, at alam mo ang lugar mo. President Yang, sino ba ang taong ito? Pasensya na po. Nakakahiya po ang nangyaring ito. Siya ang aking dating asawa. Nagmamadali ka ba? Natuluyang lumayo sa akin? Ang sampal na ito ay para sa iyo dahil wala kang utang na loob. At ang sampal na ito ay para sa iyo dahil sa panggugulo mo. Hoy, ikaw! Hoy ate. Ang sampal na ito? Ang tatapos sa relasyon nating dalawa? 5 taon akong nanilbihan, nagtiis ako sa lahat, at minahal kita ng tapat. Pero ang isinukli ninyong mga pamilya Yang ay lalo pang pagmamalupit. Ang 10 bilyong dolyar na puhunang ito ay handa ko na sanang ibigay, pero paulit-ulit ninyo akong binabastos. Kaya kakanselahin ko na ito. Sumusobra na siya. Ang lakas ng loob ng asong ito, nakagatin ang kanyang amo. Dumating na ang tamang oras. Nagbalik na ang tunay na pinuno. Maligayang pagbabalik po, Young Master. Maligayang pagbabalik po, Young Master. Maligayang pagbabalik po, Young Master. Naglalaro ka lang. Nagpapanggap ka lang. President Yang, bakit mo kailangang makipag-usap sa taong wala ng pag-asa at mag-aksaya ng oras dito? Dapat ay usaping pamilya nyo ito. Hindi ko sana gustong makialam. Sa ganito kagalang na okasyon, hindi dapat hinahayaan ang mga basurang tulad niya dumumi sa paningin ng lahat kapag nakita ito ni Gobernador. At ikaw Yang Group, kahit ang maliit na problema sa pamilya ay hindi mo maayos, ano na lang ang mangyayari? President Huang, matagal nang hiwalay si Ching Shue sa walang kwentang iyan. Huwag po nating hayaan na dahil sa kanya, ay maapektuhan ang 10 bilyong dolyar na puhunan. Nakikiusap po ako, President Huang, parusahan ang taong ito. Nakikiusap po ako, President Huang, parusahan ang taong ito. Nakikiusap po ako, President Huang, parusahan ang taong ito. Itoy, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, lumuhod ka sa harap ng lahat ng tao rito para humingi ng tawad. Pagkatapos ay lumayas ka rito. Pangalawa, ipapabugbog kita sa mga tauhan ko at itatapon ka palabas. Ikaw lang? Siguro ay hindi mo kilala kung sino ako? Hindi ko kailangang malaman. Naku, ang kapalaran ay pwedeng baguhin, pero ang sariling kasalanan ay walang takas. Ikaw na walang kwenta. Siya si President Huang, ang pinuno ng industriya ng entertainment sa Jiangcheng. Sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, mapapabagsak ka niya habang buhay. Talaga? Gusto kong malaman kung paano niya ako mapapabagsak habang buhay. Ako ang pinuno ng pamilyang Huang. Ang pagtapos sa isang hamak na tulad mo ay madali lang sa akin. Hello, ito ba ang manager? Ang main office ng delivery sa Jiangcheng? Mayroon ba kayong empleyado na nagngangalang Xiao Jingtian. Xiao Jingtian? Ngayon din, sisantehin niyo siya agad at huwag na siyang tatanggapin kahit kailan. Naku, kawawa naman. Sa pagkakataong ito, pati trabaho mo sa pagde-deliver ng pagkain ay nawala na. Mamamalimos ka na lang ba? Sa isang walang kwentang katulad niya, kahit mamalimos siya, ay hindi niya mabubuhay ang sarili niya. Mayroon siyang 10 bilyong dolyar na order, Young Master Xiao. Paano siya mamamalimos, di ba? Ex-husband. Ching Shue, dapat kang magpasalamat kay President Huang dahil inayos niya ang problema mo. Napakasimpleng mangmang.
gabi na. Hindi kaya tawag iyan tungkol sa pag-deliver mo? Sino kaya ang tumatawag na yan? Young Master Gu, sino pa ba? Siguradong galing iyan sa kumpanya. Tinatawagan siya para sabihing tanggal na siya sa trabaho. Mas masaya kung marami tayong makikinig. Halika, lahat kayo, pakinggan natin ang sasabihin. Xiao Jingtian, napakalaki mong hangal. Sino ba talaga ang kinalaban mong makapangyarihang tao? Formal ko nang ipinapaalam sa iyo. Tanggal ka na sa trabaho. At ang sahod mo ngayong buwan, huwag mo nang asahang makukuha pa. Wala nang trabaho. Wala pa ang sahod ngayong buwan. Bakit hindi ka na makapagsalita? Akala ko ba napakagaling mo kanina? Kasalanan mo ang lahat ng nangyayaring ito sa iyo. Dahil lang ba may kaunti kayong kapangyarihan, ay pwede nyo nang gawin ang lahat ng gusto nyo? Ikaw na walang kwenta. May tama ka sa isang bagay. Kapag may pera ka, magagawa mo ang lahat. Kapag may pera ka, pwede mong gawin ang kahit ano. Kung ganoon, ang mga pamilya dito sa Jiangcheng ay wala nang dahilan para manatili pa. Nagagawa mo pang magtalumpati diyan? Kung ako sa iyo, kanina pa ako lumayas dito. Kapag nagtagal ka pa, doon sa ilalim ng tulay ng Jiangcheng, ay wala ka nang mahahanap na matutulugan. Sa walang kwentang tulad niya, bakit pa tayo nakikipag-usap? Ipaubayan na lang natin siya sa mga security guard para palayasin. Security, security. Ang lugar na ito ay hindi basta-bastang lugar na mapapasukan at malalabasan ng mga katulad niya. Hoy, mahirap. Huling babala ko na ito sa iyo. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa amin. Tama, lumuhod ka at humingi ng tawad. 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 Nananaginip ka ng gising. Mga tauhan, kunin niyo ang taong ito at parusahan niyo bago itapon sa labas. Tingnan ko lang kung sino magtatangka. Mga mangmang na walang alam sa mundo. Mga bulag na hindi makakilala ng tunay na pinuno. Mga taong makitid ang isip sa maliit na lugar na ito. Mga hamak na payaso. Bakit kayo nagkakagulo? Hisa ng batang amo. Pasensya na po sa pagdating ng huli. Patawarin niyo po ako, batang amo. Sino ang ginang na ito? Wala kang karapatang malaman. Panay ang tawag mo ng batang amo, aaminin ko. Magaling ang pag-arte nyo. Malaki siguro ang ginastos ni Xiao Jingtian dito, di ba? Young Master Gu, bilang ikaw ang batang amo ng 4 na malalaking pamilya sa Jiangcheng, parang ang pagpasok mo rito ay hindi naman ganito kagarbo, di ba? Hindi ako mananalo. Hindi talaga. Xiao Jingtian, huwag mong kakalimutan na wala ka ng trabaho ngayon. Ang barya sa bulsa mo ay tipirin mo na lang. Magandang binibini, magkano ang binayad niya sa iyo? Magbabayad ako ng 10 beses na higit pa. Tawagin mo rin akong batang amo ng maraming beses para sumaya rin ako. Isa ka lang katawa-tawang payaso, dapat kang parusahan. Hindi mo kailangang magpakapagod ng ganyan para lang sa maliit na pera, di ba? Ang walang kwentang si Xiao Jingtian, kahit mababa ang uri niya, ang swerte pa rin niya. Dati ay inalagaan siya ni Pamilyang Yang sa loob ng 5 taon. At ngayong iniwan na siya ni Pamilyang Yang, hindi ko alam kung saan nanggaling ang masamang babaeng ito para ipagtanggol siya. Sampalin siya. Walang hiya ka, subukan mo lang. Walang hiya ka, subukan mo lang. Tinaktan mo ako, ikaw. Wisit ka, pagbabayarin ko kayong lahat. Anong karapatan niyo para manakit ng tao? Bulag ka na nga, masama pa ang ugali mo. Dapat lang sa iyo yan. Talaga bang poprotektahan mo siya ngayon? Hindi niya kailangan ng proteksyon. Ineng, wala akong pakialam kung sino ka man. Pinapayuhan kita na huwag kang magkamali ng landas. May oras ka pa para umatras. Humingi ka ng tawad sa Young Master ngayon din. At baka may pagkakataon pa ang pamilyang Huang. Nakakatawa. Ang pamilyang Huang ko ay dumaan sa 3 henerasyon ng pagsisikap, puno ng pag-iingat at diskarte bago narating ang kinalalagyan nito ngayon. Dito sa Jiangcheng, ako si Mr. Huang at ang salita ko ang batas. Sino ang maglalakas loob na hindi ako irespeto? Basura lang siya sa lipunan, wala siyang kahit anong koneksyon. Ano ang magagawa niya sa akin? Kahit palumpuhin ko siya o kahit patapusin ko ang buhay niya sa harap ng lahat. Sino ang maglalakas loob na kumontra sa akin? Napakalakas naman ng loob mo. Tama. Ito ang kapangyarihan ng pera. Ito ang antas ko. Ito ang bagay na ikaw, na isang basura, isang daga sa kanal, ay hinding-hindi maaabot habang buhay. Yunshi, sa loob ng 3 minuto, pabagsakin ang pamilyang Huang. Ipaalam sa lahat, sa loob ng 3 minuto, itigil ang lahat ng negosyo ng pamilyang Huang sa Jiangcheng, pabagsakin ang pamilyang Huang. Bata ka pa at wala kang alam. Hangal,
Siguradong wala ka man lang kaalam-alam kung ano ang mga negosyo ng pamilyang Huang, di ba? Isa ka lang kasing hampas lupa, wala kang alam tungkol sa mga makapangyarihang pamilya, kaya naman nagagawa mong magpatawa ng ganito. Xiao Jingtian, sasabihin ko sa iyo, ang pamilyang Huang ay may hawak na 172 subsidiary na kumpanya at hindi mabilang na mga investment na sumasakop sa iba't ibang industriya. Sa Jiangcheng, ang 1/3 ng mga tindahan ay nasa ilalim ng President Huang. Ang pabagsakin ng pamilyang Huang, sino ang makakagawa niyan? May isang tao na posibleng makagawa niyan. Oh? Sino? Kung ibibigay ng gobernador ng Jiangcheng ang lahat ng kanyang makakaya, marahil ay kaya niya. Pero aabutin niyon nang hindi bababa sa 3 taon. Tama. Dito sa Jiangcheng, ang gobernador lang ang may kakayahang gawin iyon. Paano kung sa loob lang ng 3 minuto? President Huang? Sa tingin mo ba, ay may taong kayang gawin iyon? Dati ay wala, pero ngayon ay meron na. Sino? Hindi ba't sinabi na niya? 1 minuto na lang ang natitira. Xiao Jingtian, makinig ka sa payo ko. Lumuhod ka na agad at humingi ng paumanhin sa mga pinuno ng pamilya. Baka sakaling palagpasin pa nila ang ginawa mo. Dahil nakikita kong may kaunti ka pang konsensya, ang Yang Group ay mananatili pa rin. Ano bang palabas ang ginagawa mo rito? Kailangan ba ng Yang Group ko ang proteksyon mo? President Huang, ang talunang ito ay naghahanap lang ng sariling kapahamakan. Matagal nang nakipagdiborsyo ang Qingxue ko sa kanya, kaya walang kinalaman ang pamilyang Yang ko sa nangyayari ngayon. Siyempre naman, President Huang, ang talunang ito ay nag-aaksaya lang ng oras. Huwag mo na siyang kausapin. hayaan mo lang. Bago pa man parusahan ng isang kriminal, dapat muna siyang pakainin ng huling beses. Sasabayan ko siya ngayon hanggang sa matapos ang huling palabas na ito. Simulan ang countdown. Gusto kong makita ngayon kung paano mo, ikaw na taga-probinsya, papabagsak ang pamilyang Huang ko. Mukhang nag-enjoy si President Huang. Dahil diyan, gusto ko ring makita kung paano mapapahiya ang talunang ito. Ngayon lang ako nakakita ng taong gustong-gustong mapabagsak ang sarili niyang negosyo. 10 segundo na lang ang natitira. Kung talagang mapapabagsak mo ang President Huang, magsisilbi akong aso mo at kakain ng dumi sa harap ng lahat. Halina kayo, sabay-sabay tayong mag-countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Nagbili na ako na kung hindi naman importante, huwag akong tatawagan ngayon. Anong nangyayari? Hello? President Huang, may masamang balita. Hindi ba sinabi ko na sa iyo, kung hindi naman importante, huwag mo akong tatawagan. President Huang, ang stocks ng kumpanya ay biglang inatake ng hindi kilalang grupo at ngayon ay bumagsak na ito at lahat ng mga business partner na malapit sa pamilyang Huang ay tumawag na rin para itigil ang mga kontrata. Kalokohan. Paanong nangyari iyon? Sabi nila, handa silang magbayad ng multa, itigil lang ang pakikipagtulungan. Ang pamilyang Huang ay malapit na sa bingit ng pagkalugi. President Huang, anong nangyari? President Huang, bakit parang hindi maganda ang hitsura mo? Hindi maaari. Hinding-hindi ito maari. May problema sa kumpanya ko. Mauna na po muna ako. President Huang. Sa hitsura ni President Huang, talaga bang nalugi na ang pamilyang Huang? Ngayon ko lang nakita na wala ng kontrol si President Huang ang Xiao Jingtian na ito. Talaga bang ganoon siya kalakas? Siya, paanong nangyari iyon? Hindi maari. Hindi nyo na kailangang manghula, may emergency lang sa pamilya si President Huang. Ang tanyag na Huang Group, paano mangyayari na ang isang basurang gaya nito ay mapapabagsak sila sa isang tawag lang? Tama. Kahit na nakakapagtaka, ang mapabagsak ang pamilyang Huang sa loob ng 3 minuto ay talagang imposible. Sa tingin ko, alam na nating lahat ito. Ngayong araw, ang gobernador at ang nasa likod niyang makapangyarihang tao ay darating. Kung malalaman ng gobernador na ang mga pamilya ng Jiangcheng ay pinaglalaruan ng basurang ito at ang hamak na delivery rider na ito ang nagpapasikat. Kung malalaman ng makapangyarihang tao na iyon na ang buong mundo ng negosyo sa Jiangcheng ay hindi kaya ang isang hamak na mamamayan, ang kahihiyan ng ating mga pamilya ay balewala lang. Pero kung magagalit ang gobernador at ang makapangyarihang tao sa likod niya, sa tingin ko, alam niyo na kung ano ang mangyayari, hindi ba? Tama, ang pagsusuri ng aking pamangkin ay may katuturan. Dapat na natin agad na hulihin ang taong ito. Paano kung sabihin ko na ako ang makapangyarihang tao na iyon? Xiao Jingtian, tama na iyan. Kung ikaw nga talaga ang nasa likod ng gobernador na iyon, ako, si Gu Jian, ay maghahanda ng lubid at tatapusin ang sarili ko rito sa hall. Hindi pa ba sapat ang maging aso at gusto mo pang mawala? Ang maging aso ko ay hindi talaga siya karapat-dapat. Pero ang mawala siya ay maaari nating pag-isipan. Ikaw. Sige, napakagaling. Ako, si Gu Jian, ay nangangako na ikaw, Xiao Jingtian, ay hindi makakalabas ng buhay sa pintong ito ngayong araw. Sige. Yunshi, sabihan si Gu Qichang na maghanda ng kabaong, pati na rin ng lubid. Siya o ang kanyang anak, pumili ng isa na higa doon.
Madebiao, huli ka na. Lady Yunshi, pasensya na po. Ito po, masyadong traffic sa daan. Sabihan mo si Guki Kiang na magdala ng kabaong at 3 talampakang puting tela at pumunta agad sa Yunding Heavenly Palace. Kabaong at puting tela. Bakit? Hindi mo ba kaya? Patawad po. Aayusin ko na po agad. Gobernador, hindi ba't nasa isang piging kayo? Bakit may oras pa kayong tumawag sa akin? Maghanda ka agad ng kabaong at 3 talampakang puting tela at magpunta sa Yunding Heavenly Palace. Magdadala ng kabaong sa isang piging? Gobernador, hindi ba kayo nagbibiro? Huwag ka nang magtanong, gawin mo na lang. Sige po, aayusin ko na po agad. Nagsimula ako sa wala para sa Gu Qiqiang. Pinaghirapan ko ito ng husto para lang maging isa ang Gu family sa Jiangcheng sa 4 na malalaking pamilya. Plano ko sanang gamitin ang piging na ito para makilala ang nasa likod ni Gobernador na makapangyarihang tao. So ngayon, bakit parang kinakabahan ako? Maligayang pagdating po, Binibini. Nasaan siya? Nasa Yunding Heavenly Palace Hotel po siya. Dumadalo sa piging para sa pondo ng Yang Group. Pumunta tayo sa Yunding Heavenly Palace. Young Master, sina Madebiao at Guki Chiang ay paparating na po rito. Sige. Qingxue, sa ganitong sitwasyon, paano tayo magpapaliwanag sa mahal na gobernador? Xiao Jingtian, hindi ka pa ba tapos sa panggugulo mo? Gusto mo ba talagang parusahan tayo ng gobernador at hayaang mapunta ang lahat sa puntong wala na tayong magagawa? Ano ba ang tinutukoy mong wala nang magagawa? Iyon bang pinapangarap mong 10 bilyong dolyar na puhunan? Alam mo naman kung gaano kahalaga ang 10 bilyong dolyar na iyon para sa akin at para sa Yang Group napakalaking bagay nito. Oo, para sa iyo, napakahalaga ng 10 bilyong dolyar na iyon. Sobrang halaga na handa kang magpakababa, sumipsip sa ibang tao. Sobrang halaga na nagagawa mong baliwalain ang 5 taon ng tapat na pagmamahal ko sa iyo. Sobrang halaga na nakipagsabuatan ka pa sa iba para lang tapakan ang dangal ko. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay kasalanan mo rin. Pinayuhan kitang huwag ng manggulo, sinabihan kitang umalis na agad, at humingi ng tawad sa kanila. Pero nakinig ka ba? Mga Ginoo, panahon na para tapusin ang gulo na ito. Itong si Xiao Jingtian, isang hamak na mamamayan, walang kahit ano, walang pera, kaya gumagawa ng masamang plano para manggulo sa piging na ito. Isa lang siyang mangmang, di niya alam na hindi ganoon kadaling lokohin ang mga nasa itaas. Wala na siyang matatakbuhan ngayon. Maasa na lang na may himalang mangyayari. Pero Xiao Jingtian, sinasabi ko sa iyo, walang himalang mangyayari ngayon. Baka tuluyang mawala, gusto kong malaman mo na ang mga tao ay ipinanganak na magkakaiba. Ang basura ay dapat manatili sa tambakan ng basura. Di mo ito mundo, di ka dapat tumapak dito. Ikaw sobra ka na. Sa ngalan ng pamilyang Gu, itaklang taong ito. Sa ngalan ng pamilyang Ma. Sa ngalan ng pamilyang Li, itakwil ang taong iyan. Kaming lahat sa Jiangcheng ay sama-samang itatakwil ang taong ito. Narito na ang gobernador ng Jiangcheng. Napakalakas ng loob ninyo. Mahal na gobernador. Pagbati po sa inyo, mahal na gobernador. Xiao Jingtian, ang gobernador ay mabilis magparusa. Kahit sino pa ang dumating para tulungan ka ngayon, hindi ka pa rin makakatakas sa parusa. Magdasal ka na lang para sa sarili mo. Masyado kang matigas ang ulo hanggang sa huli. Parusa? Magkakaroon nga niyan mamaya. Pero, hindi iyon para sa akin. Lahat ng tao rito ay nakaluhod at nagbibigay galang, pero nakaupo ka pa rin dyan sa entablado. Gusto mo na ba talagang mawala? Papaluhurin niyo ako? Walang sinuman sa kanila ang may sapat na karapatan. Xiao Jingtian, akala ko dati ay wala ka lang silbi, pero ngayon ko lang nalinawan na bukod sa pagiging inutil, ay napakatanga mo rin. Hoy, Qingxue, huwag mo na siyang kausapin. Ang mahal na gobernador ay hindi natin dapat binabangga. Si Gu Jian na panganay na anak ni Gu family, nagbibigay pugay sa mahal na gobernador. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Ginoong gobernador, may isang daga na nakapasok mula sa imburnal at nandito po siya sa loob ng venue. Gumagawa na po kami ng paraan para paalisin siya. Daga mula sa imburnal? Isa lang siyang taong naghahanap ng gulo at isang hamak na tao. Hindi niyo na po kailangang mag-alala, Ginoong Gobernador. Hamak na tao? Opo. Siya nga po iyon. Hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Bakit hindi ka pa tumatayo sa harap ng gobernador? Ginoong gobernador, isa lang naman siyang itinapong manugang ng pamilyang Yang na walang silbi. Kumuha lang siya ng ilang aktor para magpanggap na ang batang amo na si Xiao family at ginulo ang buong venue. Huwag po kayong magalit, gumagawa na kami ng paraan. Tapusin ang problemang ito. Itinapong manugang ng pamilyang Yang? Ginoong gobernador, ang walang silbing ito ay matagal nang hiwalay sa aming si Qingxue. Ang nangyayari ngayong araw ay walang kinalaman sa aming pamilyang Yang. Ginoong gobernador, bahala na po kayo kung anong parusa ang ibibigay nyo sa kanya. Huwag nyo lang po sanang idamay ang aming pamilyang Yang. Ate,
Magsalita ka naman. Bilis. 5 taon siyang nakitira sa pamilyang Yang, pero pinalayas na siya ng pamilyang Yang. Ako mismo ang makakapagpatunay niyan. Ano ang ginawa nyo kanina? Ang walang silbing ito, pagkapasok pa lang ay ginamit na ang pangalan nyo at nagbanta pang ikakansela ang 10 bilyong dolyar na puhunan. Gusto lang sana namin siyang palisin at palampasin na lang, pero hindi siya nakinig. Sobra pa siya at umakyat pa sa entablado para magyabang. Hindi na namin ito matitiis. Naglabas na ng utos ang lahat ng pamilya at dapat siyang parusahan. Tama. Hindi mapapatawad ang ginawa niya. Napakalakas ng loob nyo. Ginoong gobernador, kayo ano po ang... Alam nyo ba kung sino talaga siya? Siya? Hindi ba't isa lang siyang hamak na delivery rider? Hindi. Isa lang siyang taong walang mapuntahan. Sinabihan na namin ang delivery company. Natanggalin na siya sa trabaho. Dito sa Jiangcheng, wala nang lugar para sa kanya. Mahal na gobernador, naging pabaya po kami sa aming tungkulin. Hinayaan naming makapasok ang isang walang kwentang tao dito sa loob ng bulwagan. Ngayon din ay palalayasin ko siya, mga tauhan. Madebyaw. Napakalakas ng loob mo. Bakit mo tinatawag ng direkta ang pangalan ng gobernador? Walang hiya ka? Go. Kahit si Young Master Gu ay parurusahan sa kapabayaan, ang gobernador ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga naririnig na balita. Tapos na tayo. Ang walang kwentang si Xiao na iyan ay dapat lang parusahan, huwag lang sana kaming madamay dito sa pamilyang Yang. Xiao Jingtian, lahat ng payo at lahat ng magagawa ko ay ginawa ko na. Sa buhay na ito, wala na tayong utang sa isa't isa. Ang gobernador ng Jiangcheng, nagbibigay pugay kay Young Master Xiao. 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 Anong nangyayari? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Mahal na gobernador, bakit po kayo lumuluhod sa basurang iyan? Tama ba ang nakikita ko? Pasensya na po at huli na ako dumating. Handa po akong tumanggap ng parusa, Young Master Xiao. Huli na ba? Hindi naman. Dahil kung maaga kang dumating, hindi ko sana makikita ang kakayahan ng mga nasa alta sosyedad ng Jiangcheng. At kung huli ka naman dumating, hindi mo rin sana mapapanood ang magandang palabas na ito. Tamang-tama lang ang dating mo, Madebya. Alam ko po na ang aking pagkakamali ay hindi mapapatawad. Kaya nakikiusap ako, Young Master Xiao, na hayaan niyo akong bumawi. Ipagkatiwala niyo po sa akin ang sitwasyon dito at panoorin niyo na lang po kami mula sa itaas. Mga tauhan, ipaghanda niyo si Young Master Xiao ng isang mas komportabling upuan. Sige, titingnan ko kung paano babawi ang gobernador ng Jiangcheng na tulad mo. Masusunod po. Kayong mga hangal na walang mga mata, tingnan nyo kung paano ko kayo parurusahan. Mahal na gobernador, siguradong nagkakamali lang po kayo. Isa lang siyang hamak na delivery rider. Kahit na Xiao pa ang apelyido niya, hindi siya maaaring maging ang dakilang Panginoon ng Xiao family. Rebellious son. Ang pinuno ng pamilyang Gu family, si Gu Qiqiang, ay narito na. Tumahimik ka. Pa, sa wakas ay dumating ka na. Kailangang tulungan niyo po ako sa hustisya. Gu Qiqiang, nagbibigay pugay po sa inyo, Governor. Gu Qiqiang, maling tao ang binibigyan mo ng pugay. Ano po? Maging ang Governor ay napakalaki ng respeto, siguro siya na nga si Young Master Xiao. Ang pinuno ng pamilyang Gu family na si Gu Qiqiang ay nagbibigay pugay kay Young Master Xiao. Pa, isa lang siyang hamak na delivery rider. Bakit po kayo yumuyuko sa kanya? Halika na, tumayo na kayo. Umalis ka rito. Kaba? Kabaong? Bakit kinagdala ng kabaong dito? Gu Qiqiang, napataas mo man ang antas ng pamilyang Gu family sa kinalalagyan nito ngayon, pero mukhang hindi mo naturuan ng tama ang anak mo. Suwail na anak. Ano ba ang ginawa mo kay Young Master Xiao kanina? Wala naman po akong ginagawa. Ang hamak na delivery rider na ito ay nanggugulo sa handaan. Gusto lang namin siyang palayasin dito. President Gu, kahit hindi ko alam kung bakit kayo ganyang karespeto sa kanya, siguradong may pagkakamali lang dito. Tama. President Gu siguradong may pagkakamali lang dahil isa lamang siyang ordinaryong tao. Gu Qiqiang, ano pa ang hinihintay mo? Naging bulag ang aking anak sa katotohanan, nakikiusap po ako, Young Master Xiao, parusahan niyo po siya. Sarili mong anak, ikaw ang magdisiplina sa kanya. Ibigay mo sa akin ang pamalo. Suwail na anak, lumuhod ka. Ay diretso mo ang likod mo. Ano po ang gagawin niyo? Sa loob ng maraming taon ay napabayaan ko ang pagdidisiplina sa iyo. Hindi ko akalain na hahantong ka sa ganito kalaking gulo ngayon. Ngayong araw, sa harap mismo ni Young Master Xiao at ng gobernador, tuturuan kita ng leksyon. Aray! Aha, pa, anak niyo po ako. Pinaghirapan ko ang negosyong ito ng maraming taon. Umaasa ako na ngayong araw ay aangat pa tayo sa susunod na antas. Hindi ko akalain na dahil sa iyo ay mawawala ang lahat sa isang iglap. Hindi ito patas. Lumuhod ka. Siya, isa lang siyang hamak na delivery driver. Paano siya magiging ang panganay na amo ng Xiao family? Hindi ako sang-ayon. Tumahimik ka. Kahit na matapos ka pa rito ngayon, dapat ay harapin mo ito ng may dangal, huwag mong ipahiya ang pangalan ng Gu family. Young Master Xiao, sapat na po ba ito sa inyo? Gu Qiqiang, sabi ni Young Master Xiao,
ikaw na ang bahalang magdesisyon sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Suwail na anak, lumapit ka rito at lumuhod. Pa! Nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Anong silbi ng pagmamakaawa mo sa akin? Aw. Young Master Xiao, ay hindi. Lolo Xiao, ituring mo na lang akong isang aso at hayaan mo na lang akong makaalis. Nagmamakaawa ako sa iyo? Patawarin mo na ako. Suwail na anak, sabihin mo ang totoo. Ano ba ang ginawa mo kay Young Master Xiao kanina? Sabi ko ay paparusahan ko siya. At nag-utos din ako na tapusin ang taong iyon. Suwail ka talagang anak. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Pa, hindi niyo naman po ako paparusahan ng malubha, di ba? Wag po. Wag po. Kunin ang gamit. Pa, kapag naparusahan ako, paano na ako mabubuhay niyan? Pa, wag po, Papa. Ngayon ay naparusahan ko na ang aking anak. Mula ngayon, hindi na siya makakagawa pa ng masama. Gu Qiqiang, para saan ang kabaong na ito? Young Master Xiao, alam ko pong ang anak ko ay dapat lang na maparusahan. Pero, nabali ko na po ang dalawa niyang binti at alam na niya ang kanyang pagkakamali. Nag-iisa lang po siyang tagapagmana at matanda na ako nang magkaroon ng anak. Nagkulang po ako sa paggabay sa kanya, kaya nangyari ang malaking pagkakamaling ito. Handa ko pong ibigay ang lahat ng ari-arian ng Gu family, hinihiling ko lang po na huwag siyang mawala sa akin. Young Master Xiao, nakikiusap po akong maawa kayo. Maawa po kayo sa amin. Gu Qiqiang, gusto mo bang ang buong Gu family ay madamay at maparusahan? Hayaan na. Tapusin na natin ito rito. Salamat po, Young Master Xiao. Salamat po, mahal na gobernador. Mga tauhan, ipasok ang suwail na anak na ito sa loob ng kabaong at buhatin na pauwi. May tapang si Gu Qiqiang at mukhang matuwid din siyang tao. Manatili ka para tumulong sa mga gawain ng Jiangcheng. Tungkol naman sa mga ari-arian ng Gu family, ikaw na ang bahalang mag-asikaso niyan. Masusunod po. Ano pang hinihintay niyo? Jiangcheng Pamilyang Li, handa po akong ibigay ang 50% ng aking ari-arian. Humihingi po ako ng kapatawaran kay Young Master Xiao. Jiangcheng Pamilyang Ma, handa rin po akong ibigay ang 50% ng aking ari-arian. Patawarin niyo po ako, Young Master Xiao. Handa po kaming ibigay ang lahat ng aming ari-arian. Kayo na po ang bahala sa amin, Young Master Xiao. Ang barya-baryang inaalok nyo, wala akong interes dyan. Ang ibig niyo pong sabihin, Young Master Xiao. Mahal na gobernador, Hem, patawarin niyo po ako, Young Master Xiao. Ngayong araw na ito, ay naloko lang ako ng masamang tao. Kuya, alang-alang sa pinagsamahan natin ng maraming taon, pakawalan niyo na po kami. Mahal, Ano ang tinawag mo sa akin? mahal, Ano ang tawag mo sa akin? mahal. Ano ang tawag mo sa akin? Young Master Xiao, talaga bang balak mong ubusin ang pamilyang Yang? Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung noong una pa lang ay naging malinaw ka na sa akin, hindi sana hahantong sa ganito ang sitwasyon natin ngayon. Kaya ang lahat ng ito ay kasalanan ko pa? Sinabi ko na sa iyo noong una pa lang na ang lahat ng bagay ay kaya kong ayusin para sa iyo. Sinabi ko na sa iyo noong una pa lang na ang 10 bilyong dolyar na puhunan ay ako ang nag-ayos. Pero naniwala ka ba? Para sa iyo, ang isang Xiao Jingtian na gaya ko ay isa lamang walang kwenta at pabigat na talunan. Hindi totoo yan. Kung noong una pa lang ay naging tapat ka na tungkol sa pagkatao mo, bakit naman ako makikipagdiborsyo sa iyo? Dapat ay sinabi mo sa akin, kung hindi ka magsasalita, paano ko malalaman? Kung sakaling isa lang talaga akong delivery man, magsisisi ka ba sa pakikipagdiborsyo sa akin? Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa sa kanya dahil hindi niya tayo patatawarin. Handa kaming ibigay ang 50% ng aming ari-arian at sapat na iyon para ipakita ang aming katapatan. Kung hindi pa rin kontento si Young Master Xiao, kailangan ba naming maging katulad ng binatang si Gu family na parusahan ang sarili naming mga binti? Kami pa rin naman ang mga pinuno ng 4 na malalaking pamilya sa Jiangcheng. Hindi ba't sobra na ang ginagawa nyo? lapastangan. Gusto niyo bang magrebelde? Gobernador, ang nangyari ngayong araw ay isang malaking pagkakamali lang. Kung hindi pa rin kami titigilan ni Young Master Xiao, hindi rin naman kami papayag na basta na lang sumuko. Sinasabi mong ang paglalabas ng utos para tapusin kami ng daan-daang pamilya ay isang pagkakamali lang? Opo, hindi lang po namin agad nakilala ang inyong kapangyarihan.
Kung alam lang namin ang tunay na pagkatao ni Young Master Xiao, hindi namin gagawin iyon. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, nakikiusap po kami kay Young Master Xiao, pagbigyan na po kami. Mapanupil sa mahihina at takot sa malalakas. Kung ang narito ngayon ay isa lamang ordinaryong delivery rider, siguradong wala na siyang buhay ngayon. Isang delivery rider? Hindi siya pwedeng ikumpara kay Young Master Xiao. Ang lahat ng tao ay ipinanganak na pantay-pantay. Mayaman man o mahirap, walang trabahong mababa. Ang ekonomiya ng Jiangcheng ay hawak ng mga taong mapangmata na katulad nyo. Isa itong malaking trahedya para sa mga mamamayan. Naging pabaya po ako sa pamumuno. Handa po akong tumanggap ng parusa mula kay Young Master Xiao. Gobernador, ang kapangyarihan ni Xiao family ay wala na ngayon. Kapag nagsama-sama ang daan-daang pamilya ng Jiangcheng, ano ang magagawa niya sa atin? Tama, magtulungan tayong lumaban. Sama-sama tayo. Tama, magtulungan tayong lumaban. Sama-sama ang daan-daang pamilya ng Jiangcheng. Ang sinumang kumalaban sa lalaki ko, ay kinalaban na rin si Murong Yanran. Mula sa pamilyang Murong ng Kyoto, ang kagalang-galang na si Murong Yanran ay narito na. Ang pamilyang Murong ng Kyoto ang nangunguna sa 4 na dakilang pamilya ng Kyoto. Si Murong Yanran, ang diyosa ng mundo ng negosyo sa Huaxia. Ilang beses na akong bumisita, pero hindi ko man lang nakita si Murong Yanran. Bakit kaya siya narito ngayon? Sino ang taong nasa tabi niya? Ang nasa tabi niya ay ang personal na katulong ng dalagang si Murong. Kahit na isa lang siyang katulong, napakataas ng katayuan niya sa pamilyang Murong. Ako po ang pinuno ng pamilyang Ma sa Jiangcheng. Nagbibigay galang kina Miss Murong at Miss Wanner bumisita po ako noong nakaraang taon. Hindi ko lang alam kung natatandaan pa ako ng binibini. Napakaraming bisita sa aming mansyon, isang maliit na pamilya lang mula sa Jiangcheng. Paano kayo maaalala ng aming binibini? May punto po kayo, Miss Wanner. Pasensya na po sa aking pangangahas. Pero kanina, narinig kong sinabi ni Miss Murong, ang lalaki ni Murong Yanran. Sino po kaya ang tinutukoy ninyo? Tama. Hindi ko pa nababalitaan na may mapapangasawa na si Miss Murong. Dahil dyan, ipakikilala ko ang aking sarili. Ako, si Murong Yanran, ay ang tunay na fiancé ni Young Master Xiao family na si Xiao Jingtia. Fiancé? Si Miss Murong ay fiancé ng taong ito? Ibigay ang mga regalo para kay Young Master Xiao. Mula kay Murong Yanran para kay Young Master Xiao family na si Xiao Jingtian. 20 piraso ng 24 na karat na ginto, isang San Lorenzo private yacht, isang custom-made na Rolls Royce, at isang villa sa Skylark Villa. Matapos ang 20 taon, muli tayong nagkita. Mr. Xiao, may dala akong kaunting regalo. Sana po ay tanggapin niyo ito. 20 taon na ang nakakaraan? Isang maulang araw 20 taon na ang nakalipas. Iniligtas niyo ang isang batang babae. Batang kuya, alam mo ba kung nasaan ang mama ko? Pagkatapos mong kumain, sasamahan kita para hanapin ang mama mo. Young Master, kanina ka pa hinahanap ng iyong ama. Galit na siya sa bahay ngayon. Sumama ka na sa akin pauwi agad. Ayoko! Wala akong tatay na katulad niya. Kayong dalawa, ibalik niyo na si Young Master ikaw. Tulungan mong mahanap ang pamilya ng batang ito. Gusto ko si kuyang maghatid sa akin pauwi. Ayoko sa inyo. Kuya, anong pangalan mo? Ako si Xiao Jingtian. Xiao Jingtian. Tiyak na babalikan kita, Xiao Jingtian. Salamat sa malasakit mo, Miss Murong. Kaya naman pala ang suporta niya ay mula sa pamilyang Murong ng Kyoto. Kahit pa magsanib puwersa ang lahat ng pamilya sa Jiangcheng, ay wala pa rin kaming laban. Young Master Xiao, handang ibigay ng pamilyang Ma ang lahat ng aming ari-arian. Patawarin niyo po kami, Young Master Xiao. Handang ialay ng pamilyang Li. Ang 79 hindi. Ang lahat ng aming ari-arian. Patawarin niyo po kami, Young Master Xiao. Kaming lahat sa Jiangcheng ay handang ialay ang lahat ng aming ari-arian. Patawarin niyo po kami, Young Master Xiao. Sinabi ko na sa inyo, sa kakarampot ninyong yaman ay wala akong interes. Young Master Xiao, ano po ang gagawin sa mga taong ito? Matagal nang nagdurusa ang Jiangcheng sa mga pamilyang ito. Panahon na para magbago ang ihip ng hangin dito. Naiintindihan ko po, ako na pang bahala rito. Wag na po kayong mag-abala, Young Master Xiao. Jingtian, mabuti kong manugang. Talaga bang hahayaan mo na lang na mawala ang pamilyang Yang? Ma, tumigil na kayo. Matagal na siyang hindi niyo manugang. Ate, makiusap ka na kay ate. Naging mag-asawa rin naman kayo. Hindi naman kailangang ubusin kaming lahat. Di ba? May gusto ka bang sabihin? Kaya pala matagal ka nang may iba sa labas, hindi ba? Dahil hiwalay na naman kayo, ang lahat ng ito ay wala na sa iyong kinalaman. Xiao Jingtian, hindi ko akalaing ganyan kalalim ang iyong balak na nakikipaglandian ka sa kung sino-sino para lokohin si Qingxue. Ngayong kaka-divorce nyo lang, gusto mo na agad gawing legal ang kabit na ito, ganoon ba? Ang lakas ng loob mo.
Noong nakaraang sinampal kita, hindi ka pa rin ba natututo? Xiao Jingtian, talaga bang mahilig kang magpagamit sa ibang babae para ipagtanggol ka? Hindi mo ba dapat ipaliwanag ang lahat ng ito? Hindi ko kailangang magpaliwanag. Nasa harap na ang katotohanan. Siguro ay wala ka lang talagang maisagot. Pinlano mo talaga ang lahat para hiwalayan kita. Napakagaling mo talagang dumiskarte. Yang Qingxue, ang pagiging isip bata mo ay nakakatawa na lang. Tumigil ka na. Ano naman kung ikaw ang young master ng Xiao family? Kahit wala ka, ang aming si Qingxue, gamit ang sarili niyang kakayahan, ay siguradong magtatagumpay pa rin. Ang babaeng ito na nagtatago sa ilalim ng belo, tong kabit na hindi man lang maipakita ang mukha, siguro ay napakapangit niya kaya nagtatago siya. Pagbabayarin kita, Waner, huwag mo na siyang pansinin. Tungkol sa dating asawa ni Mr. Xiao. Sa totoo lang, dapat pakitang pasalamatan. Dahil pinaubaya mo siya sa akin. Paalala lang sa iyo, oo, nag-file na sila ng divorce, pero nasa loob pa sila ng 30 araw na cooling off period, labag sa batas ang magpakasal muli. Siya ay isa lamang sa aming Qingxue, itinapong lumang gamit. Ikaw na isang pamilyang murong heres, hindi ko akalain na mahilig ka pala sa mga pinaglumaan. Lily, tama na iyan. Miss, hinahangaan ko ang iyong lakas ng loob, pero ang mga sinasabi mo ay hindi man lang nakakapagpainit ng ulo ko. Tungkol naman sa itsura ko. Mr. Xiao, kung sa ilalim ng pulang belo na ito, ay may isang napakapangit na mukha, kamumuhian mo ba ako? Miss Morong, akong si Xiao Jingtian ay hindi isang taong tumitingin lang sa panlabas na anyo. Kahit gaano pa kaganda ang mukha, hindi nito matatalo ang isang tapat na puso. Kung ganoon, Mr. Xiao, handa ka bang alisin ang belo na ito? ang belo ng aking amo ay tanging ang kanyang asawa lang ang pwedeng mag-alis. Maganda man o pangit, hindi ka na pwedeng magsisi. Xiao Jingtian, Miss Murong, alam ko ang nararamdaman mo, pero hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Lumipat tayo ng lugar para makapag-usap ng maayos. Tama ang sinabi niyo, Mr. Xiao. Madebiyaw. Naiintindihan ko po. Ako na po ang bahala rito. Siguradong bukas ay maibibigay ko na kay Young Master Xiao ang resultang gusto niya. Tuloy po kayo, Miss Murong? Gabi na po ngayon, bukas na lang tayo mag-usap. Miss, 20 taon na kayong naghihintay? Maghihintay pa rin ba kayo? Nakahintay nga ako ng 20 taon. Ano pa ang halaga ng isa pang gabi? Maraming iniisip si Mr. Xiao ngayong araw. Siguradong pagod na siya. Sige. Miss, Waner, nakaayos na ba ang mga gagawin para bukas? Mr. Xiao, bukas ay ang Wanhua Hotel. Ito ang 10 bilyong dolyar na black gold card ng Murong. May sasalubong po sa inyo bukas. Narito rin po ang Rolls Royce at ang mga susi para sa Skylark Villa. Maraming pupuntahan si Mr. Xiao sa mga susunod na araw. Magagamit niyo po ang mga ito, kaya pakiusap, huwag niyo na pong tanggihan. Sige. Xiao Jingtian. Mukhang may kailangan pang ayusin si Mr. Xiao, kaya mauuna na po kami. Miss, mukhang ang dating asawa niya ay hindi basta-basta susuko. Hindi ka ba natatakot na baka iwan ka ng mapapangasawa mo? Ang basag na salamin ay hindi na mabubuo pa, tapos na ang tadhana nila. President Yang, may kailangan ka ba? Ako. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Alam kong kahit anong sabihin ko ay wala nang magbabago. Pero sa ngayon, ikaw pa rin ang asawa ko. Sa pangalan, kaya may isang bagay kang dapat na ipangako. Ano iyon? Nandito na si Lolo sa Jiangcheng. Si Lolo? Pumunta rito si Lolo para magpagaling. At naghanda rin siya ng salusalo para sa pamilya. May utang na loob ako kay Lolo. Sa pamilyang Yang, ang tanging tao na nagpaparamdam sa akin ng hiya ay siya lang. Ikaw, pwede ka bang sumama sa akin sa salusalo ng pamilya? Hindi mabuti ang lagay ng katawan ni Lolo, kaya ayaw ko munang malaman niya ang tungkol sa ating paghihiwalay. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede ba? Sige. Qingxue, tara na. Lily, nagkamali ba talaga ako? Qingxue, huwag mo nang maliitin ang sarili mo. Mula simula hanggang dulo, si Xiao Jingtian ay isa lamang lalaking umaasa at nakikinabang sa mga babae. Sa taglay mong kakayahan, hindi mo kailangan ng tulong ng kahit sinong lalaki, kaya mo pa ring magtagumpay muli. Young Master, ano po ang dapat nating gawin kay Young Group? Hindi naman masama ang loob ni Yang Qingxue, at dahil naging mag-asawa rin naman kami, iwanan na lang natin siya ng kahit kaunting dangal. Paano naman po ang 10 bilyong dolyar na pondo? Ituring na lang natin iyon na pambayad ko ng utang na loob kay Old Master Yang. Pero kung wala po ang tulong ninyo, si Yang Qingxue at ang kanyang pamilya,
ay walang kakayahan na hawakan ang 10 bilyong dolyar na pondo. Nasa kanila na iyon kung ano ang mangyayari sa kanila. Ano? 10 bilyong dolyar na puhunan. Gusto ko lang pong kumpirmahin muli. Ang ibig niyo po bang sabihin ay itutuloy pa rin ng mahal na gobernador ang pagbibigay sa amin ng 10 bilyong dolyar? Sige po. Maraming salamat po. Ihahanda na po namin agad ang kontrata. Chingchue, anong nangyayari? Ma, tumawag ang sekretarya ng gobernador para ipaalam sa atin na tuloy pa rin ang 10 bilyong dolyar na puhunan. Pinapaayos na rin niya sa atin ang kontrata. Napakagandang balita niyan. Pero ang 10 bilyong dolyar na iyon, hindi ba't kinansela na iyon? Nagtataka rin ako. Posible kayang dahil ito sa pinagsamahan nila ni Jingtian? Ate, huwag kang magpakatanga. Sasama ng ugali ng taong gaya ni Xiao Jingtian, hindi siya ang tipo na magpapahalaga sa pinagsamahan. Naintindihan ko na. Si Xiao Jingtian ay hinding-hindi magiging isang mayamang tagapagmana. Nahimasmasan na ang gobernador kaya naman itinuloy niya ang pagpopondo sa atin. Tama. Siguradong ganoon nga ang nangyari. Sinasabi ko na nga ba ang walang kwentang si Xiao Jingtian kung talagang makapangyarihan siya? Bakit siya mananatili sa bahay natin para maglaba at magluto sa loob ng 5 taon? O siya, tama na iyan. Huwag niyo nang intindihin ang walang kwentang iyon. Babalik na ako sa kumpanya para ihanda ang kontrata. Sa wakas, ligtas na ang pamilyang Yang natin. Tayo sa pamilyang Yang, matagal na tayong hindi nagkakaroon ng salo-salo sa pamilya. Habang tumatagal, paunti ng paunti ang pagkakataon nating magsama-sama. Lolo, malakas pa po ang inyong pangangatawan. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Alam ko ang lagay ng aking katawan. Lolo, may magandang balita po ako sa inyo. Ang gobernador general ay maglalagak sa kumpanya ng ate ko ng 10 bilyong dolyar. Si Jiang Cheng na gobernador Madebiao, 10 bilyong dolyar. Anong 10 bilyong dolyar? Sino sa pamilya natin ang biglang yumaman? Tay, Lolo. Narito na pala ang pamilya ng panganay ko. Halik kayo, maupo kayo. Tay, na-traffic po kami sa daan, kaya nahuli kami ng dating. Ayos lang iyon. Sulit naman ang paghihintay. Pagkapasok pa lang namin, 10 bilyong dolyar na ang narinig ko. Anong meron? Kuya, ate, tungkol ito sa kumpanya ni Chingchue, nakatanggap siya mula sa gobernador general ng 10 bilyong dolyar na puhunan. Napakabilis. Kapag napirmahan na ang kontrata, ang narating ni Chingchue sa pamilya natin ay magiging numero 1 na. Sinasabi ko sa inyo, kayong buong pamilya, ginagawa nyo lang katuwaan ng matanda, hindi ba? Itong batang siyang Chingchue. Alam ko ang kakayahan niyan. Bilang kuya niya, hindi ba dapat alam ko, 10 bilyong dolyar pa talaga. Kahit 1 bilyong dolyar lang, hindi kakayanin ng maliit niyang kumpanya. Kung totoo mang may 10 bilyong dolyar, pautangin nyo naman ang manugang ko. Ang kumpanya niya sa real estate ay kasalukuyang nangangailangan ng pondo. Bakit? Hindi nyo ba matanggap na ang pamilya namin ay mas nakakaangat na sa inyo? Ni Hongmei, ganyan ba dapat ang pakikipag-usap mo sa asawa ng kuya at ate mo? Wala ka bang galang? Tama na, nag-aaway na naman kayo pagkakita nyo. Nandito pa po ako, huwag nyo akong baliwalain. Chingchue, bakit hindi ko yata nakikita ang bayaw kong tagahatid ng pagkain? Oo nga, Hongmei, iyong masipag mong manugang, hindi naman siguro siya masyadong busy sa trabaho? Itong 10 bilyong dolyar na puhunan, hindi naman siguro galing sa pagde-deliver lang, di ba? Noong una pa lang, hindi na talaga ako pabor sa kasalang ito. Tagahatid ng pagkain, talagang pinapahiya niya ang pamilyang Yang. Ano namang masama sa pagiging delivery rider? Para sa akin, maayos iyon. Si Jingtian ay batang masipag at matiyaga. Gusto ko siya. Nga pala, Chingchue, anong oras darating si Jingtian? Lolo po, nangako po si Jingtian na uuwi siya. Tatawagan ko po siya para itanong kung nasaan na siya. Lolo, Yuking, halika rito sa tabi ni Lolo. Xiao Jingtian, ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Pinaghintay mo kami ng matagal. Pasensya na po, Lolo. Medyo traffic po kasi sa daan kaya nahuli ako. Na-traffic ka kahit nakamotor lang? Wala ka talagang respeto sa amin. Wala kang kwenta. Hindi ka man lang marunong magsinungaling. Chingchue, tingnan mo iyang napili mong asawa. Ang Chingchue namin ay walang asawang walang kwenta, na katulad niyan, matagal na silang dalawang. Ma. Muntik ko nang malimutan, hindi dapat malaman ng matanda ang tungkol sa paghihiwalay nila. Hongmei,
Anong nangyayari sa kanilang dalawa? Wala po iyon. Ito kasing talunang ito, kumuha ng grupo ng mga aktor kahapon at niloko kaming lahat. Mga aktor? Xiao Jingtian, huwag ka nang magpanggap. Tumawag ang sekretarya ng gobernador general ngayong araw. Tuloy pa rin ang 10 bilyong dolyar na pondo. Bigo na ang plano mo. Kung kaya ko itong bawiin, kaya ko rin itong ibigay muli. Ang 10 bilyong dolyar na ito ay para pasalamatan si Lolo sa pag-aalaga sa akin sa mga nakaraang taon. Jingtian, kagabi, anong nangyari? Bakit lahat kayo ay nag-uusap tungkol sa 10 bilyong dolyar? Lolo, Xiao Jingtian, huwag mong kakalimutan ang pangako mo na kahit anong mangyari ngayong araw, hindi mo bibigyan ng stress si Lolo. Wala po iyon, Lolo. Maliit na bagay lang. Huwag muna nating pag-usapan ang trabaho sa piging na ito. Jingtian, halika rito. Jingtian, alam ni Lolo na hindi naging madali para sa iyo ang mga nakaraang taon. Alam ko ang ugali ni Ching Shui. Asawa ka niya, kaya dapat ay mas maging mapagpasensya ka. Opo. Lolo, wala na akong masyadong oras. Kailan mo babalak bigyan ako ng apo? Lolo, oras na para kumain. Opo, Lolo. Kailangan na nating kumain. Sandali lang. Xiao Jingtian, sino ka ba sa tingin mo? Bakit ka nakikisalo sa mesa namin? Bakit naman hindi ako pwedeng maupo sa mesang ito? Napakarami naming mga pamilyang yang. Nakikita mo naman, sa handaan ngayong taon, hindi na tayo kasya sa isang mesa. Ang tatay ko ang panganay sa pamilya, kaya bilang kinatawan niya, gumawa ako ng isang patakaran. Ang lahat ng may kayang bumili ng Mercedes o BMW na sasakyan ay doon mauupo sa pangunahing mesa. At ang mga walang pambili, doon lang kayo sa maliit na mesa. Ikaw na mahirap, ni hindi ka nga makabili ng sarili mong sasakyan. Bakit ka nakikisalo sa mesa namin? Ang mga naka-e-bike lang ay huwag na sanang umupo sa mesa, di ba? Tama. Walang sasakyan, tapos uupo pa sa mesa? O heto na lang, yumuko ka na lang sa ilalim ng mesa. At kapag busog na kaming lahat, ang lahat ng mga tira-tirang pagkain ay ibubuhos namin sa iyo. Ayos ba? Sinway, bakit hindi ko alam na may ganitong patakaran sa ating handaan? Lolo, usapan po naming mga kabataan ito. Huwag na po kayong makialam. Ate, ganyan na ang sinasabi nila sa asawa mo. Hindi mo ba siya tutulungan? Kasalanan niya iyan. Dahil sinabi mong ang mga naka-Mercedes at BMW ang uupo sa pangunahing mesa, ngayon, gusto kong malaman, ang mga naka-Rolls Royce, saang mesa dapat maupo? Kuya, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Xiao Jingtian, kung kaya mong magmaneho ng Rolls Royce, dapat noon pa ako nagpapalipad ng eroplano. Pinapayuhan kita. Siguraduhin mong may maipagmamalaki ka bago ka magyabang. Pinsan, hindi mo pa ba alam? Kahapon lang ay may isang babaeng nagbigay sa kanya ng susi ng Rolls Royce. Oh, sa pinto pa lang ay naririnig ko na ang tungkol sa Rolls Royce. Sino ba sa mga kapatid natin ang yumaman na? Oh, bayaw ni Sinyue. Mabuti at dumating na kayo. Halika, upo kayo. Sinyue, itong si Xiao Jingtian, sinabi niya sa akin na Rolls Royce ang dala niya rito. Ha ha ha. Rolls Royce talaga? Kahit gumawa pa ang Rolls Royce ng bisikleta, hindi iyon mabibili ng mahirap na ito. Akala ko kung sinong bigatin, iyon pala ay ang asawa ni Ching Shui na isang delivery rider. Pinsan Bayaw, bakit niyo naman ginaganyan ng kuya ko? Tumahimik ka nga. Nag-aral ka lang sa labas ng ilang taon, nakalimutan mo na ang lugar mo. Nagsasalita ang mga kuya ate dito, wala kang karapatang sumabat. Siya nga pala, may magandang balita akong sasabihin sa inyong lahat. Ang jihaw namin ay na-promote na bilang Vice President ng Hengtai Real Estate. Hengtai, ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Grabe, ang galing naman. Wala iyon. Maliit na bagay lang. President Fang, ang aking butihing bayaw. Sa susunod, ay kailangan ko ang tulong mo para umasenso. Kuya, ano bang sinasabi mo? Pamilya tayo, sabay-sabay tayong magkapera, di ba? Sinyue, masasabi kong nakatagpo ka talaga ng mahusay na asawa. Ha 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 ha. Grabe. Shinyue, napakahusay ng asawa mo. Oh, narinig ko noong nakaraan na magpapalit kayo ng kotse, iyong Rolls Royce sa labas. Sa inyo ba iyon? Ah, iyon ba? Oo, sa amin iyon. Hindi ba, mahal? Ah, oo. Sa amin iyon, sa amin. Sige, kung gayon, ilabas niyo ang susi ng kotse at ipakita sa lahat. Sige na. Pinagdududa
Dinududahan mo ba ako? Isang pulubing hindi man lang makabili ng sariling sasakyan, hindi porket hindi mo kayang bumili, ay hindi na rin namin kaya. Ang isang Rolls Royce na ito, na nagkakahalaga lang ng ilang milyong dolyar, ay barya-barya lang para sa amin. Xiao Jingtian, huwag mong sabihing, ang Rolls Royce sa baba ay sa iyo? Tama ka, ang Rolls Royce na nakaparada sa labas ay sa akin nga. Brother-in-law, nababaliw ka na. Magtiwala ka sa akin. Xiao Jingtian, itigil mo na ang pagpapanggap na susi ang lighter na iyan. Naloko mo na kami kahapon. Bakit gusto mo pa kaming lokohin sa ikalawang pagkakataon? Ginagawa mo ba kaming tanga? Wala ka namang kakayahan. Bakit ka nagpapanggap? Xiao Jingtian, noong nagde-deliver ka ba ng pagkain, ay naipit ang utak mo sa pinto ng elevator? Ang mga taong katulad mong nasa lilayan, ay marami na akong nakilala. Para lang sa pride mo, kung ano-ano na ang ipinagmamayabang mo. Magkakapamilya naman tayo rito. Kung ano ang tunay mong katayuan, alam na namin iyon, di ba? Dahil ayaw ninyong maniwala, bakit hindi tayo makipagpustahan? Ito ang susi ng sasakyan ko, ilabas mo rin ang susi ng sasakyan mo, at tingnan natin kung kanino talaga ang Rolls Royce na iyon. Ang mga pulubing tulad mo lang, ang kailangang magpatunay, hindi namin kailangan iyan. Tama. Sa anong karapatan mo kaming utusan na magpatunay sa'yo? Sino ka ba sa akala mo? Siya ang vice president ng isang real estate company. Bakit siya makikipagpustahan sa iyo? Tingin mo ba ay kapantay ka niya? Brother-in-law, Paumanhin po sa abala, mga sir at ma'am. Ang Rolls Royce po sa labas, kanino po bang sasakyan iyon? Maaari po bang pakiusap na ilipat ito? Xiao Jingtian, itago mo na agad iyang sirang lighter mo. Huwag mo nang hintayin na mapahiya ka dahil nakakahiya talaga iyan. Dapat si Pang Zihao ang maglabas ng susi. Hindi ba, President Fang? Siyempre, kaya ko itong ilabas. Kung hindi sa akin ang Rolls Royce na ito, posible bang sa isang pulubing tulad mo ito? Kung ganoon, ilabas mo na ang susi. Huwag mong paghintayin ang waiter. Siguradong ang susi ng pulubing si Xiao Jingtian ay hindi totoo. Gagamitin ko muna ang lighter na ito para magpanggap. Palalampasin ko muna ito. Sige. Nakita nyo ba? Inilabas na ng bayaw ko ang susi ng kotse. Umalis ka na rito. Huwag ka nang magpakitang gilas pa rito. Bakit sigurado ka masyado na ang susi ko ay lighter lang? Paano kung ang sa kanya ang peke? Talagang matigas ang ulo mo, no? Waiter. Ay, peke rin naman ang sa kanya. kuya, ano bang ginagawa mo? Lalo ka lang ilang pagtatawanan yan. Titingnan ko lang kung hanggang kailan ka magpapanggap. Nailipat na po ang kotse. Waiter, sa dalawang susing ito, mayroon bang isa na lighter lang? Opo, dito sa mga ito, may isang totoong susi ng kotse at ang isa naman ay isang ang lighter. Sir, ang lighter niyo po. Para sa inyo po, Ginoo, ang inyong lighter. Ano? Waiter, baka nagkakamali ka. Paano namang magiging lighter ito ng aking bayaw? Hindi po ako nagkakamali. Ang ibinigay po ni Ginoo kanina ay isang ang lighter, at ang ibinigay naman ng isang Ginoo ang siyang tunay na susi ng sasakyan. Ginoo, heto po ang susi ng inyong sasakyan. President Fang, hindi ba't sinabi mo kanina na sa iyo ang Rolls Royce sa labas? Bakit lighter ang dala mo? At nagpapanggap na susi ng sasakyan? Xiao Jingtian, huwag kang masyadong mayabang. Akala mo ba kung sino kang mayaman, renta lang naman ang sasakyang iyan? Ang pagrenta niyan ng isang araw ay tiyak na katumbas na ng isang buwan mong sahod. Ang aming Jihao ay kamakailan lang bumili ng Rolls Royce. Nagkataon lang na nagmamadali kaming umalis, kaya maling susi ang nadala niya sa eroplano. Tama na. Sinabi ko na sa inyong huwag nang bumalik. Ayaw ninyong makinig. Pinilit nyo pa rin bumalik. Tara na, uuwi na tayo. Bayaw? Sinyue, Zihao, hindi pa kayo kumakain. Yang Qingxue, tingnan mo ang sarili mo. Ang galing mong pumili ng asawa. Ang ganda na sana ng handaan ng pamilya, pero sinira mo lang ang lahat. Sandali po, Ginoo, ang lighter niyo po. Uncle, malinaw na ang mga pinsan natin ang gumawa ng sarili nilang kapahamakan. Bakit sila pa ang may ganang magbintang? Ikaw. Yuching, tumahimik ka na lang. Inaapi na ng ibang asawa mo. Tapos manonood ka lang. At pinatatahimik mo pa ako. Asawa ka ba talaga niya? Matagal na siyang hindi. Ma, Tama na, tama na. Maitatago mo ang katotohanan sa simula, pero lalabas at lalabas din ito. Ngayon na natin ilabas ang lahat. Matagal nang nakipagdiborsyo si Qingxue sa walang kwentang iyan. Ano? Qingxue, Jingtian, totoo ba ito?
Bakit hindi kayo nakikinig sa akin? Gusto niyo ba talaga akong pagbayarin sa sama ng loob? Pa, huwag po kayong magalit. Isang babaeng presidente ng malaking kumpanya, laban sa isang hamak na delivery driver, isang malaking pagkakamali ang kasal nila. Tumahimik ka. Alam ko ang tunay na kakayahan ni Xiao family. Napakalaking kamalasan nito. Jingtian, ikaw at si Qingshui, may pag-asa pa bang magkabalikan kayo? Lolo, ang mga bagay sa pagitan namin, huwag na po ninyong alalahanin, ako at siya ay hindi na nabibilang sa iisang mundo. Dahil nalaman na ng lahat ang totoo, wala nang dahilan para magpanggap pa. Ang basag na salamin ay hindi na mabubuo pa. Lolo, salamat po sa lahat ng taon na ipinakita ninyong pag-aalaga sa akin. Aalis na po ako. Jingtian. Ang lahat ng gastos na yung gabi, ibawas nyo sa card na ito. Ang pamilyang Xiao ng Kyoto na 10 bilyong dolyar na black gold card. Tay, Lolo, Tay, Paubos na ang swerte ng pamilyang Yang. Lumuhod ka. Tay, ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumuhod ka. Qingshui, bakit ba napakahangal mo? Sinayang mo ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Yang. Tay, ang ibig niyo po bang sabihin ay tungkol sa pakikipagdiborsyo ni Qingshu? Lolo, si Xiao Jingtian ay isa lamang walang kwentang delivery boy. Bakit niyo po siya binibigyan ng ganyang kahalagahan? Narinig niyo na ba ang tungkol sa pinakamalakas na pamilya sa Kyoto, ang Xiao family? Lolo, wala pong Xiao family sa 4 na malalaking pamilya sa Kyoto. Ang nasa unang pwesto po ay ang pamilyang Murong. 30 taon na ang nakalilipas. Iisa lang ang makapangyarihang pamilya sa Kyoto at iyon ay ang Xiao family. Ang 4 na malalaking pamilya sa Kyoto ngayon ay mga tauhan lang ng Xiao family. Bakit po ngayon ko lang narinig iyan? Noon, nagkaroon ng isang napakalaking kaguluhan sa Xiao family at bigla ang nagtago ang Xiao family. Akala ng mundo ay bumagsak na ang Xiao family, ngunit nanatili ang kanilang lakas sa dilim, naghihintay ng kanilang pagbabalik. Ano naman po ang kinalaman nito kay Xiao Jingtian? Ang pinuno ng Xiao family noon ay ang lolo ni Jingtian. Ano? Ano? Ang walang kwentang si Xiao Jingtian ay isang tagapagmana ng Xiao family? Binibini, desidido ka na ba talagang sa kanya lang magpakasal? Sa kanya lang ako magpapakasal sa buhay na ito. Pero ikaw ang kagalang-galang na mula sa pamilyang Murong, ang nag-iisang anak na si Binibini, tapos magpapakasal ka lang sa isang ordinaryong tao, papayag ba ang iyong ama at ina? Ang lalaking pinili ko, si Murong Yanran, kailangan pa ba ng pahintulot ng iba? Pero, ang mga tanyag na pamilya sa Kyoto ay may matagal ng tradisyon ng pagsasama ng mga pamilya. Nabalitaan ko na, ang 3 pang malalaking pamilya ay nag-alok na ng kasal sa iyong ama. Ang Xiao family ba ay hindi kabilang sa mga tanyag na pamilya sa Kyoto? Dati po iyon, pero hindi na ngayon. Ang Xiao family ay may malaking utang na loob sa pamilyang Murong dahil sa pagtulong nila noon, at iniligtas ni Mr. Xiao ang buhay ko. Kung lalayuan natin sila dahil lang sa pagbagsak ng Xiao family, ano pa ang pinagkaiba nating mga pamilyang Murong sa ibang mga taong mukhang pera at makasarili? Pero kasal na po siya dati. Wala akong pakialam. Ang lalaki ko, si Murong Yanran, ay hindi kailangang maging perpekto o walang bahid, lalong hindi kailangang maging makapangyarihan o may napakaraming kayamanan. Basta't tapat siya sa akin, handa akong maging babaeng susuporta sa kanya, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan siyang magtagumpay. Naiintindihan ko na po. Ay, heto na siya. Young Master Xiao, pinaghintay mo ang aking amo ng matagal, ikaw pa lang ang nakagawa niyan sa kanya. Pasensya na, sana ay mapatawad ako ni Miss Murong. Huwag na kayong mahiya, Mr. Xiao. 1R, magsilbi ka ng tsaa. Para sa inyo, Young Master Xiao. Young Master Xiao, base sa iyong hitsura, tila hindi naging maganda ang nangyari tungkol kay pamilyang Yang. Ang alitan namin ni pamilyang Yang ay tapos na. Ang 1 taong kasing tapat niyo, Mr. Xiao, ay bihira na lang ngayon. Miss Murong, pinapunta niyo ako rito ngayon. Hindi lang para kutsain ako, di ba? Hindi naman. Ngayong araw, nais ko lang makipag-usap sa inyo, Mr. Xiao, tungkol sa ating kasal. Kahit 20 taon na ang nakalipas, kung ang batang babaeng iniligtas ko noon ay hindi anak ng pamilyang Murong, ililigtas ko pa rin siya. Kung ang pakay lang ni Miss Murong ay ang magbayad ng utang na loob, hindi niyo kailangang pakasalan ako. Ako si Murong Yanran, at hindi ako nagkakamali sa pinipili ko. Kapag nagpakasal tayo, Mr. Xiao, ibibigay ko ang buong lakas ng pamilyang Murong
para tulungan ang Xiao family na muling bumangon. Alam niyo kung sino talaga ako. Ang dating pinakamakapangyarihang pamilya sa Kyoto, ang Xiao family, paanong hindi ko iyon malalaman? Dahil alam na ni Miss Murong na bumagsak na ang Xiao family, hindi niyo na kailangang magpumilit pa. Panay ang tanggi niyo, Mr. Xiao. Natatakot ba kayo na sa ilalim ng bilong ito ay may mukhang napakapangit? Nagkakamali po kayo, Miss Murong. Ako si Xiao Jingtian at hindi kailanman tumitingin sa panlabas na anyo, pero ang pag-ibig ay hindi pwedeng madaliin. Alam kong kailangan ng panahon para sa nararamdaman, pero mayroon akong isang paraan. Ano yon? Kasal muna bago ang pag-ibig. Kasal muna bago ang pag-ibig? Miss, masyado naman pong liberal ang pag-iisip nyo. Waner. Pasensya na po, masyado akong madaldal. Mr. Xiao, alam kong malalim ang pundasyon ng Xiao family at kahit hindi humingi ng tulong sa iba, ay kaya nyo pa ring bumalik sa rurok ng tagumpay. Pero kung may tulong mula sa akin na si Pamilyang Murong, siguradong magiging mas madali ito. Pero, Anong pero? Xiao Jingtian. Isang babaeng matiyagang naghintay sa iyo ng 20 taon. Ang kagalang-galang na anak ng Pamilyang Murong ay tapat na nagtatapat sa iyo. Iiwas ka pa rin ba? Waner. tama si Waner. Ako si Xiao Jingtian ay masyado lang nag-iinarte. Miss Murong, hindi ko kailangan ng kahit anong kondisyon o pangako mula sa iyo. Ngayong araw, ako si Xiao Jingtian ay formal na humihingi ng kamay ni Murong Yanran. Mr. Xiao, sigurado ka na ba? Kapag ang bilong ito ay itinaas na, maganda man o pangit ang mukha ay wala nang bawian. Ang magandang mukha ay madaling mahanap, pero ang tapat na kaluluwa ay sadyang napakahirap matagpuan. Miss Murong, handa ka ba talaga? Hindi ako payag. Napakalakas ng dating ng taong ito. Halatang isang mayamang gwapo. Murong Yanran, medyo kakaibang panlasa mo ha? Nanggaling ka pa sa malayo mula sa Jiangcheng. Para lang sa ganitong klaseng tao? Isa ka lang maliit na isda sa kanal? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka na mag-alis ng belo ng aking tunay na mapapangasawa? Anong karapatan mo? Sino ka ba? Isa ka ng taga-probinsya. Hindi mo man lang kilala ang batang amo na gaya ko. Pinapayuhan kitang ayusin ang pananalita mo. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Xiangguan Tuo, ang pangatlong anak ng pamilya. Xiangguan sa Kyoto at ang mapapangasawa ni Murong Yanran. Mapapangasawa? Xiangguan Tuo, ako si Murong Yanran, at hindi ako magpapakasal sa iyo. Pumunta na ang papa ko para formal na humingi ng kamay mo, kaya wala kang say kung magpapakasal ka o hindi. Ako ang mag-aalis ng pulang belo na ito. Sarili mo lang desisyon iyan, hindi pumayag ang aming binibini. Isang hamak na katulong. Anong karapatan mong magsalita rito? Kanino pa siya magpapakasal kung hindi sa akin? Dito ba sa mahirap na ito? May hangganan ng pasensya ko. Bakit mo itinitikom ng mahigpit ang kamao mo? Gusto mo ng away? Anong silbi ng lakas mo? Kung ang pagpapakasal ay nangangailangan ng pera, ilabas ang mga regalo. Ang batang amo ng pamilya Xiangguan mula sa Kyoto ay nagbibigay kay binibining Murong Yanran ng isang De Beers na singsing na may brilyante, isang Emperor Jade na pulseras, at isang kuwintas na tinatawag na Qingcheng Zilian. De Beers, Emperor Emerald, lahat ng ito ay ang pinakamahal na brand sa buong mundo. Ito ba ang Allure of the City? Noong nakaraang buwan sa Paris auction, naibenta ang $15 milyong na Allure of the City. Hampas lupa, anong panama mo sa akin para agawin ang babae ko? Isa ka lang hamak na bulok na isda sa kanal ng probinsya. Ang dote na $108,000 para sa kasal. Siguradong ikababagsak mo na, di ba? Paano mo ako lalabanan, ha? Xiangguan Tuo, ang barya mong pera ay pang-akit lang sa mga mabababaw na babae sa labas. Pagdating sa yaman, ang inyong pamilya Xiangguan ay baka hindi pa makapantay sa aming pamilyang Murong. Mayaman nga ang pamilyang Murong nyo, pero ang hampas lupang ito, wala siyang pera. Kahit konting barya lang ang gamitin ko, kaya kitang pabagsakin. Basura, gumising ka nga! Ang kaisa-isang anak ng pamilyang Murong, paano magpapakasal sa isang talunang tulad mo? Mag-toothbrush ka nga. Anong toothbrush? Sabi niya, mabaho ang hininga mo, kaya huwag kang lumapit kapag nagsasalita. Gusto mong maturuan ng leksyon, ha? Humanda ka. Aray, aray, aray. Gusto mo bang tapusin ko na ang braso mong ito? Ikaw na taga-bukid ka, huwag kang magkamali. Aray, 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 aray. Young Master Xiao, huwag kang padalos-dalos. Hindi talaga dapat kinalaban ang anak ni pamilya Xiangguan. Narinig mo ba? Wala kang kwenta. Bakit hindi mo pa ako bitawan? Ikaw na taga-bukid ka. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Maglakas loob kang sabihin sa akin. Ano ang pangalan mo? Tandaan mo ito. Xiao Jingtian. Sige, Xiao Jingtian pala, ha? Kung matapang ka talaga, huwag kang aalis dyan. Tatawag ako ng mga tao. Sandali lang. Bakit? Natatakot ka na ba? Kumapang ka sa pagitan ng mga binti ko ngayon din, at baka pagbigyan pa kita. Kunin mo ang basura mo. Talagang naghahanap ka ng gulo. Yun si
Maghanda ka ng regalo para sa kasal sa Wanhua Hotel. Hahaha. Maghanda kayo ng mga regalo para sa kasal at dalhin ito sa Wanhua Hotel. Basura, hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Paglabas mo ng hotel na ito, kumaliwa ka, may ospital para sa mga may sira sa ulo doon. Pinapayuhan kita, magpa-check up ka na agad. Ikaw yata ang dapat pumunta sa ospital ngayon? Titingnan ko nga ngayon kung anong klaseng regalo ang kayang ibigay ng isang probinsyanong tulad mo. Ang lalaking pinili ko. Kahit pa wala siyang kahit ano at walang pera, kaya ko siyang gawing pinakamayaman sa buong mundo. Hindi na kailangan ng mga regalo. Para sa paghingi ng kamay ng anak ni Murong, hindi dapat ito maging mukhang mura. Pinapayuhan kita, huwag mong subukang itapat ang kakarampot mong ari-arian sa panggastos ko lang sa araw-araw. Dahil alam mo namang panggastos mo lang iyon, huwag mo nang ilabas para hindi ka mapahiya. Ano ang sabi mo? Murong Yanran. Sa tingin ko, ang nagustuhan mo sa kanya ay ang galing lang niyang magsalita, di ba? Siyang Guantuo. Narito na ang mga regalo para kay binibining Murong Yanran. Isang Prada limited edition na handbag, isang set ng Dream of Paris custom-made na gown, isang gusali sa Jingduno. Villa narito na ang mga regalo kay binibining Murong Yanran, isang no-limit credit card, $100 milyong na cash, $1 bilyong na cheque. Anong kalokohan ito, Yunshi? Bakit ka nagpapadala ng mga ganitong bagay? Mukhang may katapatan naman itong si Young Master Xiao. Mr. Xiao, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng ganito. Ito, hindi ito maaari. Isa ka lang mahirap. Paano mo na kayang magbigay ng mga ganitong regalo? Dahil nagmamadali ang oras, hindi ako nakapaghanda ng maayos. Mga ordinaryong bagay lang ang mga ito. Anong ordinaryong bagay? Ito ay mula sa aming amo bilang regalo sa kasal para kay Miss Murong. Ang lakas ng loob mong sabihin na ang mga regalo ng aming amo ay mga ordinaryong bagay lang. Sino ka ba sa akala mo? Sino ba ang tinutukoy ninyong mga amo? Sina pamilyang Dongfang at ikalawang nakababatang Panginoon ng Kyoto, si Dongfang Hao. Sina pamilyang Ouyang at panganay na nakatatandang Panginoon ng Kyoto, si Ouyang Shu. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na, ikaw na mahirap ka, ay hindi kailanman makakabili ng ganito kamahal na mga regalo. Hay, nakakita na ako ng mga nagpapanggap. Pero ang isang tulad mong umaangkin ng regalo ng iba, ngayon lang ako nakakita. Wala ka talagang hiya. Yunshi, napakabagal mong magpadala ng regalo sa kasal. Bibigyan kita ng huling 1 minuto. Sina pamilyang Ouyang at panganay na nakatatandang Panginoon ng Kyoto. Narito na si Ouyang, Shu si na pamilyang Dongfang at ikalawang nakababatang Panginoon ng Kyoto. Narito na si Dongfang Hao. May dumating na namang 2 super rich na tagapagmana. Gaano ba talaga kaganda ang binibining si Murong para habulin siya ng husto ng mga anak ng 3 malalaking pamilya? Kung pati ang mga katulong ay ganoon kaganda, lalo na siguro ang mismong senyorita, nasasabik na akong malaman kung sino ang makakapag-alis ng belo niya. Pumunta rin ba kayong dalawa rito para agawin sa akin ang babaeng gusto ko? Kailan pa naging sa iyo ang si Murong Yanran? Kung kayong mga taga-pamilya Xiangguan ay pwedeng mag-alok ng kasal, bakit kaming mga taga-pamilyang Ouyang ay hindi pwede? Anong nangyari sa kamay mo? Hindi ko akalain na sa maliit na lugar na gaya ng Jiangcheng ay mapapahiya ka pa ng si Young Master Xiangguan. Nakapagtataka talaga. Ikaw talaga. Tama iyan. Sino ka ba sa akala mo? Ako ang lolo mo. Gusto mo bang pagbayarin kita? Probinsyano ka. Brother Ouyang, kung kinagat ka ng aso, kakagatin mo rin ba ito pabalik o gusto mo ring makipag-away sa kanya? Sa bagay, ang makipag-away sa isang hamak na basura ay nakakababa ng pagkatao. Xiangguan Tuo, sino ba ang taong ito? Ang lalaking nagugustuhan ni Murong Yanran. Isa lang siyang maruming isda mula sa kanal ng Jiangcheng. Narinig mo ba iyon, probinsyano? Hinding-hindi tayo magiging kapantay ng isa't isa. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Tama ka. Hindi talaga tayo magkapantay. Narito na ang mga handog mula sa Xiao family ng Kyoto. Ang Kyoto Xiao family, hindi ba naglaho na iyon 30 taon na ang nakalilipas? Nabalitaan mo na iyon. Sila ang pinaka-impluensyadong pamilya sa Kyoto. 30 taon na ang nakalipas. Kahit ang katayuan natin ngayon ay itinuturing lamang ng mga tauhan noon ng Xiao family. Ano naman ngayon? Ibang-iba na tayo kaysa noon. Pasensya na po sa aking pagkahuli. Handa po akong tanggapin ang parusa, Young Master. Probinsyano, ang inihanda mong regalo para sa kasal, mukhang wala namang kwenta. Di ba? Baka naman galing lang iyan sa iniwang pulseras ng nanay niya. Ito ang Dragon and Phoenix Jade ng Xiao family. Para lamang ito, sa karapat-dapat. Anong Dragon and Phoenix Jade ng Xiao family? Dragon and Phoenix Jade ng Xiao family? Ano namang klaseng bagay yan? Ang Dragon and Phoenix Jade ng Xiao family ay ang pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan. Hinahawakan ito ng bawat pinuno ng Xiao family at ng kanyang asawa ng tigkalahati. Kahit ang kalahati lang nito ay sapat na para kontrolin ang kalahati ng yaman ng Xiao family dito sa Kyoto. Kalahati ng yaman ng Xiao family. Siguradong wala na gaanong halaga iyon ngayon, di ba? Kung ito ay noong panahon ng Xiao family, ito ay katumbas ngayon ng kalahati ng kabuuang yaman ng buong bansa. Paano kung ang pinuno at ang asawa niya ay naghiwalay? Imposibleng mangyari ang bagay na iyan dahil tanging ang 2 taong pinili ng Dragon and Phoenix Jade
ang makakapagbuo nito. Mr. Xiao, masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Kung karapat-dapat ka man o hindi, ang Dragon and Phoenix Jade na ang magpapasya. Nagsanib na ang Jade ng Dragon at Phoenix. Nagpupugay po sa inyo, Ginang Xiao. Nagpupugay po sa inyo, Ginang Xiao. Kinikilabutan talaga ako. Masyado itong parang panaginip. Sandali lang. Hindi mo pa kailanman nakita ang mukha ko. Paano kung hindi pala ako maganda? Wala akong pakialam. Halik na yan, halik na yan. Halik na yan, halik na yan. Halik na yan, halik na yan. Halik na yan. Xiao Jingtian,